I was an SME in a BPO company. So, na-terminate ako, iniyakan ko pa yun, ganun. Pero, it was a blessing in disguise pala. Grabe pala yung naging heartbreak no? Pandemic, tapos bigla na-terminate sa trabaho. Pinang-enroll ko sa ASVA. Last savings ko yun eh. Advance lang kasi ako noon. Paano naman nabago ang buhay mo, especially right now, you're a mom, diba? Working from home, tapos now earning 100,000. Ang layo nun sa 30K plus mo, with plus commission no, sahod, diba? Before joining FPPCM or ASVA and Amazon Nation, I was an SME in a BPO company. I see SME, is that correct? Yeah, it's like taking soup calls, ganyan, supervisor calls. Hmm. And sometimes calls then. I do calls. Pause. Customer calls. Okay, so paano yung setup mo? Pumupunta ka pa everyday sa office or work from home lang ba? Kasi di ba may mga BPO din na work from home, sa corporate. Nasa site talaga kami. But then, pandemic came nung nag-switch ako, year 2020. Meron silang option that time to uh, work from home. So, yun yung kinuha ko. Siguro mga 2 months or 3 months, nag-work from home ako. And then, nagkaroon ng time na gusto nilang bumalik kami sa site. So, nung time na yun, nagkaroon pa ako ng parang escalation na kailangan kong defend yung sarili ko sa BPO, sa company na yon. So, I opted not to defend myself. So, ending, natanggal ako sa work nung time na yon Paano because of that. defended? Sorry, paano defended yourself? Well, BPO agents, siguro makaka-relate. Usually kasi they have like a QA, an escalation. And dun sa escalation, nagkaroon ng parang QA miss na you have to defend yourself to HR. Ganyan. So parang Parang hearing hindi siya. nakaabot ng deliverables or quota, ganun ba yun? Or it's different? Naman, long hold yung sa akin eh. Pero makikita mo sa screen na may ginagawa ako to resolve the issue of the customer. Kaya lang, mark siya as terminable sa Hmm. time. So at that time kasi, mantagal ko na rin sa company, sabi ko, worth it pa ba na ipagtanggol ko yung sarili ko? Plus, it's pandemic. I don't want to go back to corporate or to site muna. Ayoko munang mag-travel, ganyan. Kasi takot din ako at that time, di ba, nung pandemic. So sabi ko, hayaan ko na lang. So, na-terminate ako, iniyakan ko pa yun, ganun. Pero, it was a blessing in disguise pala. Kasi at that time, sabi ko, nagustuhan ko yung work from home. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na. Mm. Grabe pala yung naging heartbreak no? Pandemic, tapos bigla na-terminate sa trabaho. And thank you for being also transparent na, di ba, yung mga ganong moments natin in life, talagang masakit siya, bigla na lang tayong tatanggalin. Eh, in terms of naman sa sahod, di ka ba nahinayang dahil na-terminate ka or hindi mo pinaglaban yung pagstay mo? Siyempre nanghinayang kasi nga breadwinner ako noon eh. Compared sa mga office work, medyo tingin ko mas okay yung BPO compare sa salary. Kasi nga sales din kami noon eh. So may mga commission, ganyan. Pero kasi at that time, nakakakita ko ng mga success stories din sa Facebook eh. Like for example kay Nikki B. Napanood ko din yung mga ano niya, YouTube niya. So sabi ko, kung kaya nila, pwede ko ding i-try. 'Di ba? Pero ang pinaka nag-struck sa akin talaga is yung video ni Coach Lish, yung about selling niya sa Amazon, tapos how she's earning at home. Mm. Parang yung nagpaano sa akin na, sige, mag-join ako sa ASVA. Then, pag-join ko ng ASVA kasi, at that time, yung course kasi ng ASVA, 'di ba, ang daming modules. Ah, Oo. tinamad talaga ako noon. Tinamad eh. Tinamad ako sa PR, sa product research. So sabi ko, I'll just focus on dun sa tingin kong kaya kong aralin agad na niche, which is PPC. And dalawa yung pinagpipilian ko nun eh, either listing, copywriting, or PPC. Sabi ko, sige nga, try ko tong PPC. So, yun, at that time, wala pang course nun.
sa Amazonation. Pero luckily, siguro after August, September, 6 to 7 months, nagkaroon ng ng course sila Coach Dean. So yun, sobrang tuwa ako doon nung nagkaroon sila ng ganun. Okay, nice. At least alam mo kung saan mo gusto parang mas maging better sa iyong mga work. Like, paano mo nasabi na sa PPC ka mas gagaling? Hindi tulad sa PR, sa listing. Paano mo nakita sarili mo na magta-thrive ka sa PPC? Siguro kasi yung background ko din, yung graduate ako ng entrepreneurial management. So parang for me, advertising is something na passionate na ako even before. So gusto ko yung mga digital advertising, yung conversion, yung ganyan. Either yun nga, Amazon listing or PPC. Sabi ko parang ito yung gusto ko. At saka, pag nakuha mo kasi yung basic niya, feeling ko, although at that time, syempre parang kapa pa ako, pero tingin ko kaya ko siyang aralin at that time. Kasi parang, for me, humanap ka ng um, way para maaral mo siya ng mabilis at maayos. And for me, yun yung niche na tingin kong kaya kong aralin. Mm-mm. Yeah, especially if you love, 'di ba, entrepreneurship and sales, talaga nagko-connect siya dun sa kung ano yung babagay sa'yo. Pero nung time na yon, wala kang work or kaka-resign mo lang yun sa dati mong BPO work? Nung time na ngayon, na-terminate ako. Hmm. Tapos, siguro last savings ko yun eh. Last Na, savings. oo, pinang-enroll ko sa ASBA. Yung last savings ko. Tapos sabi ko, sige, eto na. Pag-ano na ako kasi talagang medyo nakikita ko din yung mga success stories eh. So nag-enroll ako noon. Actually, madali yung okay naman yung course at saka yung yung support system. Kahit yung mga kabatch ko noon, ang gagaling. So mayroon ka talagang support system. That time, ang gusto ko nga is advance lang kasi ako noon sa ASVA. Sabi ko, what if i-upgrade ko, mag-elite ako, ang pipiliin kong coach is either Coach Senya or Coach Dean kasi nga sila yung PPC. Tapos, ewan ko ako natatandaan ni Coach Dean, diniem ko siya, sabi ko, Coach, pwede bang mag-elite tapos sa'yo ako mapupunta? May request na gano'n. Tapos, um, parang umuo naman siya, pwede. Pero nabanggit din niya sa akin na mag-open nga siya ng course at that time. So, inintay ko na lang. Sabi ko, oy, okay ito ah. Parang, eto na. So, yun yung naging start nung FPPCN at PPC ko. Mm. Nag-align yung timing na gusto mo mag-PPC, tapos si Coach Dean ay magre-release ng course specifically for PPC. So, ikaw yung una sa batch niya, ng batch 1. Oo, kami yung unang batch ng time na yun. Mm. And how was the feeling na maging part ng batch 1? Masaya. Kasi nakita ko din yung growth nung community. Siyempre, ang dami ng improvements ngayon na hindi available dati. Siyempre, nag-start pa lang eh. Pero ang laki na ng improvement. Like mga study buddies, mga um, case studies. May sharing kami ng case studies, mga updates. So, ako, even though parang batch 1 ako, and years na din na meron akong PPC experience. But still, I am still learning inside the community. Helpful for me until now na matagal na. Parang yun. So yun. Yan. Eh before ka mag-PPC, nag-Amazon VA ka muna or dinerecho mo pa ulit? Kasi di ba last savings mo na yon, nag-enroll ka na sa ASVA, tapos syempre nag-cash out ka. Then mag-enroll ka uli sa PPC. Or in the middle, nag-VA ka pa? Yun na nga. So, kwento ko na. And, syempre, gusto ka talaga ng general VA muna, Amazon VA. Kasi Mm. ito na may foundation ka at alam mo lahat. Kumbaga, generally, alam mo, at some point, meron kang general knowledge how to do product research, how to do inventory, ganyan. Pero,
At that time, ang ginawa ko kasi noon, siguro mga, fortunately, parang 1 month pa lang. Kasi submit talaga ako ng submit. Ginagawa ko talaga yung 10 applications per day sa OS. Tapos kahit sa Upwork, inuubos ko rin yung connects ko noon. So, luckily, after a month, nung enroll ako sa ASBA, nagkaroon ako ng client. Pinagsabay ko sila 3. Isa doon, PPC, na at 2 doon, General Amazon VA. Nung time na yun kasi, kinompare ko din sahod ko sa BPO is around siguro 25 to 30K plus commission at that time. Umaabot ng how much pa yon pag may with commission? Siguro mga additional 5 to 8K. Uy, Depende. grabe. Sangat At, mo. pero iniisip ko kasi, at least sa work from home, hindi ako mag-travel. Wala Ang gastos. COVID, oo, at that time. So, ang ginawa ko, okay lang sa akin maliit yung sahod at that time. Tapos, 3 naman yung clients ko, gagamitin ko to para matuto ako. Tapos at that time, dahil nga may Amazon PPC na rin akong client noon, nakakuha ako luckily. Nakikita ko yung Seller Central, yung campaign manager, pero hindi ko alam kung paano gagawin. Paano ba to? Parang more on head knowledge pa lang, pero hindi ko din siya ma-execute. Oo. So, doon talaga yung time na sinabi ko kay Coach Dean, Coach, gusto ko talagang mag-advance kasi nga, ano tayo ng client. Kaya lang, gusto ko siyang tulungan. Paano ko siya unlad, ganyan. Paano ko matutulungan yung client. So, ayun. Nung natuto na ako, isa-isa ko na silang nilet go nung time na yun. Ikaw ang nag-let go. Wait, so nag-enroll ka na sa Amazon PPC, FPPCM, tapos meron ka pang 3 clients na pinagsabay-sabay mo lahat. That time, ano ko noon, 3 clients na ASVA. Pero, hindi siya ganun kalalaki. Siguro mga 2 full-time, siguro ranging 25K a month. Tapos, isang part-time na mga $3. Ganyan, na part-time. Okay. Pero, ito din And, natutunan. Plus, na-apply ko yung PPC noon. okay. And then, nag-full out ka na sa pagiging Amazon PPC manager na. Oo. Mas confident na ako sa PPC. Nilet go ko na yung iba. I see. And ano naman yung pinakang memorable part mo doon sa pagiging student mo in FPPCM? Madami eh. Siguro, meron ako, yung client ko lang ngayon. Yun lang yung recently natatandaan ko. Meron siyang tinatanong sa akin about um sponsored brand ads na yung sales from PPC na kinakain niya yung organic sales. Parang ganun. So, meron siyang tinatanong na hindi ako familiar at that time. Tapos tinanong ko siya sa Discord channel. Coach Dean gave a case study. Tinag niya ako sa isang case study. Tapos, sinabi ko yun sa client ko, you know what, I have this community and based on their case study, ganyan-ganyan, na-share ko sa kanya na ito daw yung lumabas, ganyan-ganyan, but we can try it on our own. Tapos, no, natuwa si client ko. So, isa yan sa mga, I think, nagpa-taas ng sahod ko sa kanya. Yun. Oh! So yung, di ba may 3 clients ka, isa doon is hindi mo let go, tapos tinuloy-tuloy mo yung pag-PPC student mo sa FPPCM, tapos in-apply mo sa kanya yung mga natutunan mo. Tama ba? Is So, it the same client? no, it's not. Yung all not when I was a newbie, yung first year ko as an Amazon VA, nilet go ko na lahat kasi nga maliliit eh. 'Di ba, mabababa. So at that time, my main goal is just to learn and to earn a little bit. Ganyan. Pero now, siguro after a year, doon ako nakapag-ask ng mga
premium clients. Nice. I think this is ano talaga no, the reason bakit kailangan talaga mag-specialize, mag-niche down kasi when you are expert talaga sa isang skill, mas mataas yung nagiging rate. Tingnan mo, nag-start ka as general Amazon VA. So kung ano-ano yung papagawa sa but if ano ka, stick ka sa isang skill, like for example, PPC, napataas pa ni client yung ano mo, yung rate mo. But before that, did you apply sa kanya na wait, during the interview question, sinabi mo ba sa kanya na are you a student of PPC? Oo, sinabi ko sa kanya, Naging ay, bonus ba yun sa kanya? actually, yung client ko ngayon, which is hindi ko na client, I mean, hindi siya part ng mga original clients ko. Yung client ko ngayon, gusto niya ng continuous learning, Mm-mm. uh, niya ng mga courses. So, other than the FPPCM, binigyan niya pa ako ng mga courses eh. Tapos, nung nag-expire yung access ko sa FPPCM, sinabi ko rin sa kanya na, I think I need to renew. Kasi nga, ang daming updates eh, na nangyayari. At gusto ko rin maging updated. So, nirenew ko siya with the help of my client din. Siya yung sumagot. Uy, gabe, iba din, no? When you show results, kumbaga nakinabang din si client sa pagiging student mo sa FPPCM na nag-renew kayo, siya na ang gumastos. Actually, meron kaming ding student na ganyan eh. Sinabi niya na nag-enroll part siya ng isang community ng mga PPC managers in Philippines. Tapos parang yung client na yung nag-sponsored sa kanya. As long as, di ba, pinapakita natin na we are someone na can be trusted, mag-aano talaga, susuportahan tayo ng clients. Yan. So, if you can give like a strategy, paano ka naghanap ng clients with you having that background in ASVA, having that background in FPPCM, how would you give someone an advice when they're looking for clients? It might not apply to all, pero yun kasi yung nag-work sa akin. Mhm. As in, Ah, kasi magkano lang din sinasahod ko sa BPO, 'di ba? Parang compared to the 3 clients na matututo ako na kahit mabababa, okay na din. Kumbaga, ROI na ako sa pinang-enroll ko at that time. So if okay sa kanila and makaka-pay naman ng bills, try not to really look for premium clients muna. Unahin muna nila yung knowledge kasi Mm. wala ka pa more on iba kasi yung nasa module, iba yung i-apply mo na siya. Pero I understand marami din namang kaya talagang mag ano, pero sa akin kasi hindi yun yung una kong tiningnan. Sa akin, matututunan ba ako sa client na to? Kasi yung mga clients ko, number one sila sa mga categories nila, although ang baba ng pasahod. Kasi yung una is Chinese seller, na sa category niya, number one yung mga ano niya. Pero for some reason, ang baba ng pasahod. But that's okay for me. Yung pangalawa naman is kitchen category, number one din. At pina-follow ko yung CEO hanggang ngayon na ang dami ko ding natutunan when it comes to advertising. So, for me, okay lang na mababa muna sa umpisa. Kumbaga, take it as a learning experience. As long as meron kang goal na hanggang gantong months lang ako dito, then after that, pag natutunan ko na, I'll apply for premium clients, which yun yung ginawa ko. I love it. I love, actually parang mindset siya, no, na okay lang muna for the meantime as long as magkaroon ka ng screen time, learning the seller account, navigating, ano ba yung pwedeng matutunan mo when you troubleshoot, para when the time comes na maghanap ka na ng premium clients, meron ka malalatag sa kanila. And that's what you did. Thank you for sharing that, Wilma. Okay, so I'm sure some people are curious magkano ang kinikita ni Wilma as now from being a BPO employee to now an Amazon PPC VA. Yun. Actually, dati pa lang, kaya na talaga yung 6 digit, but with multiple clients. But Mm. I am blessed and thank you talaga kay Lord kasi one client, more than 2,000 dollars. So, $2,000. Hindi na yun.
So that's 100K in one client. So ano talaga siya, answered prayer. Anong secret? Paano, I mean, bihira yan na 100K tapos isang client. Paano mo nakuha si client na yan? Ano lang din OLJ. Siguro, it's how you position yourself talaga online. Kasi natatandaan ko nung nag-negotiate kami nitong client na to. Sabi niya sa akin, nagustuhan daw niya yung portfolio ko, yung website ko. Tapos, dun kasi sa portfolio ko, meron pa akong pa-video doon na sinabi ko, what are my top 5 favorite Amazon PPC strategies. Tapos natuwa daw siya sa mga ganun. Natuwa siya na naggawa pa ako ng portfolio, yung online presence ko, maganda. Tapos meron daw akong tagline na nagustuhan niya. So, it's really building yourself sa online. Yun. Ang galing. I'm sure marami sa atin na nakikinig na nalaman kung ano yung mga strategies to win that 100K a month na client tapos iisa lang, no? And for those some of you are watching na no experience, go to our description box below. Meron doon free ebook. We just type in your name, email address, and we will send you your free ebook. And going back to you, Wilma, thank you for sharing your journey and tips that now you are an Amazon PPC VA. Eh, paano naman nabago ang buhay mo, especially right now, you're a mom, diba, working from home, tapos now earning 100,000. Ang layo nun sa 30K plus mo, with plus commission, no, sahod, diba? And in terms of lifestyle then, how did it change? Siguro hindi na ako masyadong tumitingin sa prices ng menu. Ganon. 'Di ba dati kasi parang ay ang mahal dito, tayo dito kumain, mga ganon. Pero yun yung simple. Hindi ka na masyadong tumitingin plus hindi ka na nag-home credit. Kaya mo nang i-cash, 'di ba? Parang last month bumili ako ng bagong ref sa bahay. Nakakatuwa lang na dati parang alam mo yon sa BPO, ang daming opportunity para umutang, ganyan. Pero ngayon, meron ka ng savings to, purchase in cash. Yung mga ganon. Grabe. Talagang not just 'di ba sa lifestyle but financially ano na din, nagbago din ang iyong financial status. Ayan. But tanong lang din, ilang hours yung ginagawa mo dun sa 100K na client? Actually, maganda siya kasi nung onboarding namin dun sa client last year, sabi niya yung first hour ko daw is for meditation. So, parang No, may pa-wellness si client. tapos unlimited PTO din siya. So, kung di mo feel, gusto mo mag-rest, go mag-PTO ka or you can take a leave. Tapos wala siyang time tracker. So, max talaga 7 hours. Pero kung nagawa mo na yung task mo at nakapagbigay ka naman na ng results, pwede ka nang mag-log out or yun, max is 7 hours talaga. 7 hours. Thank you for sharing that. And ano naman ang mensahe mo sa mga nanonood pa din ng mga success stories natin pero hindi pa din nagtitake ng action? I don't know, baka nahihinayang silang maglabas ng investment for their learnings or may mga doubts pa din. What's your message for them? Siguro doubts are always there, no? Lalo na sa world natin ngayon, parang ang daming nanloloko, 'di ba? Ang daming text na kung ano-ano. Pero kasi kung di mo itatry, hindi mo talaga siya malalaman. At saka yung online courses kasi for me, it is for you na ma-push ka and ma-equip ka. But at the end of the day, it is you who will take the action, 'di ba? So, as an online course like FPPCM, it equips you. Pero paano ka didiskarte? It's up to you. So, kung sa tingin mo kaya mo namang dumiskarte, so go for it. Thank you so much, Wilma, for sharing your journey as being an FEPCM student. And for those of you who are watching, thank you for watching this episode. Until next time, see you!
Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video. And if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube and also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH and connect with us on LinkedIn. See you!